Kainuman ng grupo. Lako, sarap niya, pati kwentuhan, laklakan dito, laklakan doon. At kung magkamisan, kung ano-anong pinagsasasabi na, masarap, di ba? Pero ginagastusan pa yung kamalian na yun at kasalanan. Panghuli, sabi niya, yung gustong-gusto nating laging gawin, yung mga hilig-hilig natin. Ano ba yung mga hilig natin? Napakarami niyan. Puro aliw sa buhay natin. Kung kaya't, doon tayo nahihirapan. Pero kung isuswitch natin ang ating sarili, paano natin isuswitch? Sabi niya, unang-una, para maging maluwag ang daanan mo tungo sa kaharian ng Diyos, magi kang makikapwa. Matuto kang makipagkapwa. Kapag kasi natutuhan mo raw yung makipagkapwa-tao ka, makikita mo kung ano yung tao. Kapwa Makikita mo yung sarili mo at masasalamin mo sa kanila Yung kanilang kahirapan, yung kanilang pangangailangan, yung mga bagay-bagay na magsasaayos ng kanilang buhay, yung maiangat mo yung dignidad ng kanilang pagkatao. Makikita mo ito lahat sa iyong kapwa So, sa pamamagitan nito, sabi niya, aangat yan ang spirituality mo. Hindi ba? Sabi niya, ang problema, hindi mo nakikita lagi ang kapwa mo sa mga bandang ito. Kaya hindi ka makagawa ng mabuti. Pangalawa, mga bagay. Kung makikita mo lamang ang mga bagay na naroon sa loob ng iyong simbahan at mga bagay na nakalagay sa altar ng simbahan, makatutulong ito sa iyo. Malaking bagay ito sa iyo. Halimbawa, sabi niya, nakikita mo ba ang Blessed Sacrament? Kung magkakaroon ka ng interest sa bagay na yan at inalam mo ano ang kahalagahan ng bagay na yan, titingkad. Sa halip na mundo, dito ka sa bagay na ito. Pag nakita mo ito at nalaman ang katunayan at katotohanan sa bagay na ito, titingkad ang iyong pananampalataya. At pangatlo, sabi niya, mga pangyayari. Hindi mo binibigyan ng halaga. Una, kung tinitingnan mo lang kung bakit ka may buhay, saan ang galing ang buhay mo, tiyak, magsusumikap ang alagaan ito. Pag nagsumikap ang alagaan ito, malalaman mo rin na ang nagbigay na sa iyo ng buhay na yan ay isang banal. At pagsusumikapan mong gantihan ito. Pero kung hindi mo kukunin ang mga pangyayaring yan, mahirapan ka ngang makapasok sa pinto ng langit. Ano ang susi? Yan, balik na tayo, no? Yun yung pangwakas Ano yung susi? Sabi ko sa kanya, ang ating Panginoon ay nagbigay ng mga sakramento. Iyon ay kaputol na susi pa lang. Ang ating Panginoon ay nagbigay sa atin ng Santa Iglesia upang malaman mo kung papaano dadalhin ang susi sa kaharian ng Diyos. Kung kaya binigyan ka ng liwanag ng Biblia upang pagdating mo doon sa itaas, dala-dala mo kompletong susi nakasabit sa kamay mo. Pagpasok nito sa seradora, pagpihit mo, makakapasok ka, makakarating ka sa kaharian ng Diyos. Amen. Masyadong makipot ang pintuan, Kuya Bert. At dito huy pinagdidiinan ho rito yung kipot ng pintuan. Pagka ganitong makipot ang pintuan ganito, kung bakit naman marami nagsisiksikan pagka yung makipot na ganyan ang pintuan. Ano kaya ho yung kinakailangan na maging pamantayan ng isang Kristiyano, Katoliko, ng isang anak ng Diyos upang sa ganun ay siya'y makapasok doon sa maluwag na pintuan? Alam mo, Kuya Min, katulad ng tinura ni Kuya Jo at saka ni Kuya Ben, no?
Itong makipot na pintuan na ito ng sinasabi ng Panginoon napakahirap talagang pumasok dito So kung mahirap pumasok at maraming nagpupumilit na pumasok pero hindi sila makapasok, bakit? Bakit hindi sila makapasok? Kasi mga ginigiliw naming tagapakinig, marami ngayon na naglilingkod sa simbahan. Bakit? Dahil gusto nilang pumasok sa kaharian ng langit. Nagsiserve sila. Tumutulong sila sa simbahan. Pero kapag may narinig silang hindi maganda sa kanilang pandinig, abay, nanunulig sana sila Ito ang tinitingnan ng Panginoon. Para bagang ang gusto lamang nila, para sa pandinig nila, para sa panlasa nila, ay yun lamang ang tama. Ang ibig sabihin ng Panginoon, napapasok ka sa makipot na pintuan, pagsasakripisyo ito. Pagsasakripisyo katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Kung makikita mo dito sa bandang huli, ano sabi ng Panginoon? May mauuna na nauhuli. Ngayon, marami kang maririnig Lalo na yung mga matatandang naglilingkod sa simbahan. Abay, matagal na ako. Matagal na ako naglilingkod dito. Itong mga ito, kailan lang itong mga ito Pero nasabi ng Panginoon, may mauunang mauhuli. May nahuhuling nauna. Bakit? Dahil yung mga nahuli walang kayabangan Dahil itong mga ito ay pinagmamalaki nila na sila'y matagal nang naglilingkod sa simbahan. Pero taliwas sa kanilang ginagawa ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. Pinakikinggan nila ang salita ng Diyos. Nakikinig sila sa banal na ebanghelyo. Pero yung sarili nilang kagustuhan din ang siyang nasusunod. Yung mga banal na aral na nanggagaling sa ebanghelyo ng Diyos ay hindi nila naisa sa katuparan. Halimbawa, katulad ng mga sinasabi at mga sinasabi ng ibang mga kapatid natin, hindi kailangan maghirap ang tao. Katulad ng sinabi ni Kuya Ben kanina, hindi sapat ang gumawa ka ng mabuti. Anong maganda? Manampalataya ka? Maging marunong ka sa Biblia? Katulad ng mga eskriba at pariseo na silang mismong nagpako sa krus sa Panginoon? Hindi. Kailangan kang magsakripisyo. Kailangan kang gumawa ng mabuti. Kailangan mo to dahil ito ang ginawa ng Panginoon nung siya ay nabubuhay at nangangarap. Itong mga ito, sinasabi nga nila, nakasama pa sila doon sa kaniyang pangangaral doon. Nakasalo nila. Pero bakit hindi sila kakilala ng Panginoon? Dahil hindi sila gumagawa ng mabuti. Naririnig nila ang salita ng Diyos. Alam nila ang mga sinasabi ng mga propeta noon. Pero hindi naman nila tinutupad ang dapat na kabutihan na kanilang dapat isagawa. Kaya nga sabi ng Panginoon, kayo'y magngangalit, maiinggit. Pag nakita niyo si Abraham, si Isaac at si Jacob, na nandun sa kaharian ng langit. Sipin mo, kakatok na sila ng kakatok. Bakit? Dahil sa inakala nilang sumunod sila sa salita ng Diyos.
Katulad ng binabandila kanina ni Kuya Ben na ito ang susi. Ang Biblia. Oo. Pero ang Biblia hindi sa katalinuhan dito, kundi yung mga banal na aral ng Diyos.